Papasok ba yung ano, Pastor? Yung... Ayun nga pala. Teka. Habol ba? Hindi naman ako tatakbo. So, salamat po sa inyo pong pag-imbita po sa amin. At kami po ay bumabati sa isang mapagpala at talagang napakasaya pong anniversary po ng inyo pong iglesia. Amen? So, tama po, maalala ko, nung una po ay nagsalita na po ako rito. Yan, napag-usapan mo namin dati yan. Yung pagka dumami tao, binitibay yan, maging yan, no? So, nag-iba na, no? At hindi na kasi kayo magkasya rito. Lumaki na rin po ang inyong mga TV, hindi na ito dati. Diba? Nadagdagan ng aircon, lumaki rin. Katawan ni Pastor Ace, lumaki na rin. Okay. May no? Lalakihan na talaga, no? Hindi talagang pinagpala, no? At yung pong sabi po ng Bible, no? Wala yata si Pastor dyan, no? Kanina po nandito. Okay, Kanina po nandito. Natutuwa ako sa inyo kasi para lang kayong nag-e-enjoy ba? Parang full na full, no? Marami kayong mga memory verse na kami ni Pastor Clardy, hindi na namin nagagawa nila. Romance road lang yan. Ang soul winning na lang yata yung kabisado namin. Okay, so, yan, no? Ano lang naman ako, Pastor, very, ano lang, parang dalawang pindutan lang ako eh. Ha? Oh, sige, bahala ka na dyan, no? Hindi ko pinapalitan yung aming, ano, yung format doon sa amin. May mga keyword na akong ginagamit. Pagka sinabi kong kaya gusto kong sabihin sa inyo, pagka gano'n, alam na nila yun. So, okay, so tayo po'y dakon ako sa mensahe ng ating pong Panginoon, knowing and contending for God's doctrine. Napaganda po yung ano nyo, no? Ang inyo pong tema, napapanahon kasi ang dami na po talagang nasisira pong mga churches, no? Marami na pong mga membro ho ng ating pong iglesia ay umaalis, no? Napupunta na ho sa mga malalaking churches, no? Na para bang mas masaya, mas mayaman, parang ganun po minsan ang nangyayari. Pero lang po ninyo na sadyang napakahalaga po ang doktrina. No? Kung hindi tama ang doktrina mo, walang pagrespeto sa iyo ng ating pong Panginoon. Gaano man kalaki ang inyong iglesia, no? Eh maganda ho na maski maliit po tayong nagsisimula, yung pong pinanghawakan po natin doktrina ay talagang matibay. At alam po ninyo, nandun po yung respeto po ng ating pong Panginoon. Tumayo po tayo at knowing and contending, no? Alamin, contending, no? Hindi naman yung makikipag-away po tayo, pero mas magandang word siguro is tindigan po natin. No? Kung ano po yung doktrina ho, nakatanggap-tanggap po sa ating pong Panginoon. Gamitin ko lalong po itong John chapter 7 verse 17. Pero meron pong tatlong verses po na binigay sa akin ni Pastor Ace. Gagamitin na lamang po natin sa ating pong mga points later on, no? Andiyan na po ba? Yes. Sabay po natin basahin. John 7:17, begin. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po sa kabutihan po ninyo. Salamat po sa 7 taon na inyo pong pinagpala po ang gawain po rito. Ang gawain, Panginoon, sa pangunguna po ni Pastor Ace ang kanyang pamilya. Salamat po sa nakikita po namin paglago. Salamat po sa mga members na nanatili, Panginoon, patuloy po na sumusuporta po sa gawain. At dalangin po namin na patuloy nyo pong palaguin ang gawain na ito. Patuloy na maging matatag ng bawat membro. Patuloy na ma-involve sa gawain. At lalo na po ang
leader po Panginoon ng gawain nito, si Pastor Ray Sama. At sa aming po pag-aaral, dalangin po namin na kumilos ang banal na spirito. Magkalooban ng karunungan at sa iyo lamang po ang luwalhati. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang po namin. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tayong pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, nakaupo na po tayo. Now, gusto ko lamang pong bigyan ko kayo ng konting background po ng ating pong pag-aaralan. Ito pong chapter 7. Ito po yung panahon, mga kapatid, na ang ating pong Panginoon ay nagplano na pumunta po doon po sa Feast of Booths o kaya po Festival of Tabernacles. At ginawa niya po yon after po na nandun na po yung kanya pong pamilya. He chose to go there privately, no? At sa pagkakataon na ito ay nagkaroon siya uli ng diskusyon doon po sa mga spiritual leaders, may scribes and Pharisees, sa kanya pong pag-aaral, no? At alam po ninyo, naging matatag ang ating pong Panginoon sa kanyang pong tinuturo. Hindi po siya mapigil, ano po yung mga threat, ano po yung mga question, ano po kanila pong ginagawa, hindi po nagpapapigil po ng ating pong Panginoon. And then nakita po ito ng mga crowds, no? Yung po mga tinuturuan po ng ating pong Panginoon, they were able to observe kung ano po yung kanya pong tinuturo. Isang tamang katuruan, isang tamang doktrina. Amen po ba? Amen. Nakita po ito ng mga tao at alam po ninyo, they began, no, to question their spiritual leaders. Ito po mga scribes and Pharisees, kanila po question, no? At sila po ay na-embarrass. Nagagalit na ho sila. Amen? Kaya kung pinanawakan mo, tamang doktrina ho talaga. Alam po ninyo, marami hong magagalit sa'yo. No? Si Pastor Ace, matapang ho yan eh. Kung saan-saan ko nakikita eh. No? Yan. No? Pero sige, no? Basta ho may paninindigan at alam mong tama. Okay lang naman po yun. No? Now, we go to the context mga kapatid. There is now a strong spiritual challenge, no, made by Jesus against sa mga religious leaders na ito. No? Kaya nga ako makikita po natin, actually, ang passage ko, kung babasahin po natin, ay mula po verse 14 hanggang 24. No? Kaya sabi ng ating pong Panginoon, if any man will do His will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself. No? Ano po ang nangyayari po rito? Ito po mga scribes and Pharisees, mga kapatid, ayaw ho nilang makinig. No? Sa turo po, sa salita po ng ating pong Panginoon. No? Kung kaya't, of course, hindi po nila naintindihan ang ating pong Panginoon. Hindi po nila naintindihan yung doktrina po ng ating pong Panginoon. At alam niyo, sabi po ng ating pong Panginoon, kung ayaw mong makinig, ang katumbas po nito, sarapan po ng ating pong Panginoon ay rebellion. So listen, no? Pakinggan po ninyo ang mga turo. Yakapin po natin ang mga turo na yan, no? Okay? Sapagkat mabigat po ito sa ating pong Panginoon. So here come the scribes and Pharisees. Ayaw nilang makinig sa turo ng ating pong Panginoon. There was misunderstanding. At alam po ninyo, kung titignan po ninyo, sa dulo po nito, ito pong sinabi kong passage, ang sabi ng ating pong Panginoon, they do not have the right judgment. At totoo po yun. Kung mali ang doktrina mo, mali ang pinangahawakan mong katuruan, it follows also na yung judgment mo ay hindi rin po tama. Yan po yung sinasabi po ng ating pong pinag-aaralan po ngayon. Kaya gusto ko pong sabihin, sa pindot ng pastor, no? So right judgment is anchored on the right doctrine that every believer must know. Naintindihan po ninyo? No? Kung gusto mo ng maayos po na judgment, yung bang nagsasalita pa lang yung isang nangangaral. Eh, dami na akong nangangaral ngayon eh. Pati baptist, kinakatok na kung ano eh. Kaya naiiwanan tayo kung minsan, nababaliktad. Dapat tayo nangangatok, tayo kinakatok eh. Magsasalita man lamang po yun, no? Magsasalita pa lang. Ma-judges mo agad, madidiscern mo na agad. Tama ba yung tinuturo? Yan, no? At dapat tayo po ay maging malakas po tayo doon.
Kailangan talagang maging malakas kayo. Ang lakas ng loob po ninyo, ginamit po yung discerning word eh. Hindi po ba? Talagang titindigan nyo yan, no? Na magiging ilaw at asin kayo ng lugar na ito, na yung talagang turo ng ating pong Panginoon ay pinanghahawakan po natin. Ba't hindi ho ito pong pangalan ho ng church ho ninyo, no? Sa amin, Anchor of Maison eh. Paano ba sumandag na lang kami sa ating Panginoon, hindi lang tagligtas na talaga eh, no? Okay. So yung po, yung background, yung konteksto ng pinag-aaralan po natin. Now, gusto ko pong hibayin po natin. Ito pong verse 17. Ito na lamang po ako nag-focus, Pastor, kasi medyo pagtatlo, mauubusan tayo ng oras, no? Gagamitin ko na lang. Later on po yung mga points ko po, yon mga verses na yan. Now, point number 1, Pastor, sa pindot lamang po, no? Okay. Ayun, diretso na pala eh. Kikita na ho nyo na yan. Ganyan lang ako, ganyan lang yung aking presentation, no? Hindi na siya pala sa PowerPoint eh. No? Okay na yan. Minsanan lang pindot talaga, no? Now, I'm using the word docility. Pagka masunurin. Obedience. Pero, ang context ho nitong word na ito, yung bang masunurin ka na pagka ikaw ay tuturuan. Yan, no? Para lang malinaw po sa atin, obedience, no? Obedience, pagka masunurin. If any man will do his will, that praise mga kapatid, no? Alam po ninyo, to do the will of the Father is a desire. It is a decision. Alam mo ninyo kung bakit kuminsan may init tayo, kuminsan para bang hindi tayo may init? Para bang ang basehan po natin ay feeling. Di ba? Kuminsan tinatamad ka, kuminsan naman gusto mong maging mainit. Ayan, no? Ewan ko lang kung napansin niyo ni Pastor Tardy, pero meron kaming kasama dati. Pagka yan ay mainit, talagang mainit na mainit. Pagka naman pong nang lamig, talagang mas malamig ho doon sa nabibili hong yelo doon po sa 7-Eleven, no? Pagka parang binuhusan nyo, talagang napakahirap po yan. Kilala mo yan, ano? Oo, kilala niya yan. May namana ho yata ito ng konti. Okay? Now, it is a desire. Ano ibig sabihin po ng desire? Yung desire talaga, i-establish mo yung sarili mo. No? Ibig sabihin, talagang pagpaplanuhan mo. Bibigyan ko ng desisyon na anuman ang mangyari, amen? Anuman ang mangyari, gagawin ko yung kalooban ng ating pong Panginoon. Yan ang unang desisyon na gagawin mo. Amen. No? Kanina, hindi namin na-establish eh. Nandiyan kanina, Pastor, biglang bumuhusan mo lang. Gusto namin bumalik eh. Kaya lang, naghihintay kayo, narito pa rin po kami. No? Wala akong ganoon mga kapatid. No? Pagka ako nag-decide ka, I will do the will of the Father, panindigan mo yan. No? Yan ang sinasabi po ng lesson po natin. And you know what? Not all people have decided really to do the will of God. Kaya sa loob ng iglesia, mapapansin mo kung minsan, parang dinadala po ng kanilang emosyon, parang natisod ng konti, ayaw nang mag-attend. Amen? Para bang ang pinaglilingkuran yung tao eh. Ang tinitindan yung tao, hindi po ganon. Lesson ho kaninang umaga, mga kapatid. Yung buhay po ni Job, kasi about worship po kami. No? About worship. Yung verse, ano po yung natin? Passage, verse 20 to 22. No? Alam niyo po si Job, di ba? Namatay po yung kanya pong mga anak. Nawala po yung kanyang mong kayamanan. Ano ginawa ko niya? He worshiped the Lord. Amen. He humbled himself. He bowed and he praised the Lord. Amen ba? Amen. Ano nangyari? Sapagkat ang nakita niya, mga kapatid, no? Yung circumstance, wala ho yun eh. Kasi ang kanyang pangako, ang kanyang relationship, ang kanyang devotion ay nandun sa ating pong Panginoon. Kung ikaw ay devoted sa ating pong Panginoon, ano man ang circumstances na mangyayari sa buhay mo, amen po ba? Magpapatuloy ka sa Panginoon. Pinaliwanag ko sa mga kapatiran kanina. No? Kung ang focus mo, tama ho, na yung mga anak po natin, nagtatrabaho po tayo para sa ating pong mga anak, tama po yun eh. Tama po yun.
tatrabaho ka, nagpapakahirap. Kaya lang, kung nawala yung anak mo, anong mangyayari sa'yo? May mga tao hindi po nakaka-recover kung pinsan. Para bang wala na hong silbi ang buhay. Listen to this, sabi ko sa church po kanina, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung relationship mo sa Panginoon. Amen? Ang sabi po ng ating pong Panginoon kay Satan, nung binigyan po siya ng permission na isang po itong si Job, i-preserve mo yung kanyang buhay. Habang buhay ka pa, yung buhay mo dapat nakatalaga sa Panginoon. Mawala man kung anong meron ka, yung kayamanan mo, and even family, no? Parang napakadaling sabihin, pero talagang ganun nangyari. Alam po ninyo, still, he worshiped the Lord. Why? Sapagkat ang kanya pong unang focus ay walang iba kundi po yung kanyang relationship sa ating pong Panginoon. Do you get the point? Amen. Yun ang sinasabi na dapat nakatingin ko tayo sa ating pong Panginoon. Kung hindi, abay, kung nakatingin ka sa pastor, nakatingin ka sa tao, kung sino-sino, abay, pagka meron kang nakitang hindi maganda ho doon, wala na, tigil ka na. Hindi ho yun. Amen po ba? Manindigan po tayo mga kapatid sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Now, we are talking about will. Alam po ninyo, merong will ang ating pong Panginoon para sa atin. On a personal basis, meron din po tayong kuminsan sinasabing will. Pero yung will ng ating pong Panginoon, it is always objective. Ang will po ng tao, mga kapatid, hindi po. Ano pong sinasabi po ng ating pong Panginoon? If you decide to do your will, of course, you cannot do the will of God. Ano po ang lesson po natin? We must be able to align our will to the will of God. Amen. Amen? Yan po yung, even in the Old Testament eh. Kung pag-uusapan po natin yung vision, this is the revelation of the Word. No? Hindi ka pwedeng magkaroon ng sarili mong vision. Pagka sinabi mo doon sa Old Testament, yung vision, may hindi ito katulad ng mga vision natin sa kumpanya, di ba? Yung sarili mo, sineset mo eh. Hindi ho. Yung pong vision doon sa Old Testament, ito na po yung nireveal ng Panginoon doon sa tao. Di ba? Maaari sa panaginip, no? Kung minsan gumagamit ng propeta, ito yung vision, ito po yung will talaga. Na kung saan po pinakita ng ating pong Panginoon, wala kang sariling vision pagdating mo doon. Yung kalooban lamang po ng ating pong Panginoon. So ito po yung sinasabi po rito. Kung gusto po natin gawin yung will ng ating pong Panginoon, we must decide. We must establish ourselves na yun ang gagawin po natin. No? I-align po natin yung ating will doon po sa will ng ating pong Panginoon. And it requires readiness of the heart. That is the prerequisite. Ready po yung puso po natin. Ready po yung isip po natin. No? Okay. Now, gusto ko pong sabihin. Anong sabi ko dyan? No? Doing God's will is a positive volition. It is responding positively to the will of the Lord. No? Which must be based on the Scripture. Anything, no? Na kung saan po ay parabang itong kalooban ng ating pong Panginoon, pero taliwas naman ho sa sinasabi po ng ating pong Panginoon, that will never be the will of God. That will never be the will of God. No? Pakita lamang po natin doon sa salita po ng ating pong Panginoon. So again, doing the will of God is a decision to make, and His will is revealed through His Word. No? Ang kanyang will, makikita po natin sa kanya pong salita. No? Meaning to say that we can never find the will of God outside the confines of this world. Amen? Okay. Now, punta po tayo sa pangalawa. Ano po yung pangalawang lesson po natin? Let's talk about the doctrine. Kasi yan po yung sinasabi. He shall know of the doctrine. Now, this is now very important. No? Anong sinasabi po rito? Kailangan din natin matutunan po yung doktrina. Pero saan po nakaangkla po para matutunan po natin yung doktrina? Saan? If any man do his will, he shall know of the doctrine. No? Saan natin makikita po? Ang question now is, ano po yung source? Ano po yung source ng will ng Panginoon? Ano po yung source ng doktrina? Saan po yun? Sa Bible. Kaya ho, si Brad kanina, no, medyo
ako po ay na-impress, ha? Hindi ko kayang ganun. Meron din dun sa church, ano? Tagalog pa, no? Ito po ay challenge po sa atin, no? Pero ayaw ko nang i-challenge sa sarili ko. Psalms 119. Ilan taon si Tatay Pilo? 82. Psalm 119. Tagalog pa. Akalain po ninyo, may konting, pagka nakalimutan na yung ano, meron siyang assistant eh. Pagka sinabing gano'n, parang ano eh, parang nalagyan na naman ng gasolina, arang-arang na naman. Sa 119, tuloy mo yan. No? Kay Pastor Padua, anong minimum mo pagka ikaw ay membro? Pag nag-membro ka ng choir, mas mataas pa doon. Sabi niya, kayo nagpipreach, kayo kasama ako doon eh. No? Kaya kung minsan napipilitan ako. Kasi pagka pinag-preach, pagkatapos tatanungin ka eh, kayo ba ay ilang binabasa mong chapter? Sabi ko, hindi na kayo ako mag-preach. So, balik ko tayo. So again, when we talk about doctrine, ano ang source? Salita ng ating pong Panginoon. No? No wonder, yung isa pong text po ninyo, look at Acts chapter 2 verse 42. Anong sabi po ng Acts 2:42? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Tingnan po ninyo. It seems, kung titignan po natin, the first area the early church gave, mga kapatid, no? Gave continued adherence. Ano po yun? Was the doctrine. It was the doctrine of the apostles. Sumunod na lamang po rito, nandun na po yung kanilang fellowship, breaking of bread, nandun na po yung prayers. Amen po ba? Amen. Ano pong inuuna po doon? Wala pong iba kundi ho yung doktrina. Kasi nga naman, ano po ang meaning ng pagtitipon? Ano po ang meaning po ng fellowship kung wala naman pong doktrina? Do you get the point? Kung ang doktrina mo ay doktrina po ni Manalo, ano ka doon? Di ho ba? What is the use of fellowship? Kung mali naman po yung pagkakilala ho sa ating pong Panginoon na itinuturo. Akalain mo ang Panginoong Hesus Kristo isang tao lamang? What is the doctrine? Paano naman kung ang fellowship mo ay Jehovah's Witnesses? Anong tingin nila kung sa Diyos po natin? Ang Panginoong Hesus Kristo. Isang maliit na Diyos. So what is the use of fellowship? Napakahalaga po yung doktrina, mga kapatid. Amen. Kaya ako po'y natutuwa. Binibigyan niyo po ito ng diin. May mga ibang mga churches na ho, na nilalaro po yung doktrina pagka basta lamang po magkaroon po ng tao yung kanila pong iglesia. Di balik po konti ho tayo. Basta natutuwa po ang ating pong Panginoon po sa atin. Amen po ba? So yung po ginuna po rito. Ano ba ang doktrina? Ito po yung mga katuruan po ng ating pong Panginoon. Mga teaching na makikita po natin dito sa Bible. Kaya basahin po natin basahin po yung Bible. Ano po yung mga katuruan po na yun, mga kapatid? Ito po yung mga proposition. Ito po yung mga principle. Na kung saan po ay talaga pong ito po yung maging gabay ng buhay po natin, maging gabay ng ating pong pananampalataya. Amen? Amen. And this is very sensitive. Paano kung napasukan ka ng pananampalataya po ng Muslim? Di ho ba? Tanggalin mo ang doktrina. Walang saysayang pagtitipon po natin. Walang saysayang gawain po natin. Amen. Hindi pakinggan ng Panginoon yung prayer po natin. Yung fellowship po natin, mga kapatid, hindi rin po katuwa-tuwa sa harapan po ng ating pong Panginoon. Amen. Listen, doctrine is very important. You should know your doctrine. Amen. At nandito naman po, yung pastor po ninyo na magtuturo po sa inyo, ang nais ko lamang pong sabihin, huwag niyong kaligtaan. Again, in the early church, mga kapatid, first priority,
was given to learning the doctrine of the church, the apostles. Amen. Now, kaya po anong sabi ko dyan? Ay, nawala. Balik po tayo. Yan. Each Christian who does not know God's doctrine will never know God's will. Amen. Amen? Amen. Salvation is a doctrine. Tayo po, naniniwala po tayo. Saan po tayo laligtas? Sa pananampalataya. Sa awa Amen. ng ating pong Panginoon. For by grace are ye saved through faith, not of yourselves. Ano pa? Not of your works. Kaya ang sabi niya, wala kang may pagmayabang. John 3:16. Yun na lang yata lang itong memory verse eh. Ang lilino ho, doktrina po natin. Mga kapatid, ito po yung kalooban po ng ating pong Panginoon. Mga doktrina. Alam po ninyo, pag hindi mo alam yung doktrina, hindi mo rin alam ang kalooban po ng ating pong Panginoon. And imagine a life, mga kapatid. Isipin nyo po ito. Kung ang buhay mo, okay, hindi mo nagagawa ang kalooban ng ating pong Panginoon. Gumagana ba lahat itong aircon na ito? Ilang gumagana dito? Tatlo? Dalawa lang. No? Yung gitna, meron pa sa wala. Ito. Wala. May schedule, no? So, hindi pa. Baka mamaya mahawa itong mga members mo. Kanya lang yung schedule ng pupunta rito, no? Mga kapatid, pagka hindi na ho kayo magkasaho rito, may sasabihin, pagka ito ay puno, ito lang pupunta, bubuksan na. Mga kapatid, isipin po ninyo, kung hindi mo alam yung kalooban ng Panginoon at hindi mo nagagawa, ano ang saysay ng buhay mo? Amen. Ano ang saysay ng buhay mo? Kung binili mo itong aircon na ito, na hindi mo magamit, alinsunod dun sa plano at purpose nito, yung purpose ng buhay po natin, parang ang aircon na hindi nagamit kung hindi mo magawang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Amen? Pang-display ka lang. Pero habang tinitingnan mo, naiinis ka naman. Dahil nandiyan po yung aircon, di naman gumagana. Di ba kung minsan, parang gusto mo ng pagpukin. So these are the propositions or principle extracted from the Word of God. Ito po yung pinakakarne ho, gist ng salita ng ating pong Panginoon. And these are the foundation of life's conduct. No? Hindi lamang po yung will ng ating pong Panginoon, yung disiplina po natin. No? Yung attitude po natin, dito rin po nakaangkla po. Amen? So mga kapatid, tingnan po natin itong pangalawang lesson po natin. At pangatlo po, parang mabilis po ako, ano? Pagka nakakarinig ako sa'yo ng kumakalimbang na plato, medyo napapatigil mo ako eh. The discernment. Mga mamaya, wala kayong matutunan dito. Ano ang sabi po rito? If any man will do his will, he shall know of the doctrine. Anong sabi niya? Whether it be of God or whether I speak of myself. No? Ito na po yung sinasabi ko kanina. I think si Pastor Clate, medyo ano ko yan eh. Nagme-message ko minsan sa diadem, mga grupo. May mga gumakapang na maling katuruan. Dito ho, mga kapatid, sa gagamitin ko kanina doon sa Ephesians, yun din pong problema po nila. Hindi lamang po sa Ephesians. Marami pong mga early church, ang problema po nila, gumagapang po yung mga maling katuruan. Yes. Amen? Amen. That is the strategy of the devil. And even until now, ganun pa rin po ang strategy po ng diablo, hindi naman po mababago yun. No? Kaya kung minsan, naranasan ko yung may mga
galing sa ibang church, no? Minsan pagkano, ang gulo talaga eh, no? Ang gulo, no? Mahirap templahin, no? Maganda pa yung 3-in-1, talagang 3-in-1 eh. Kung minsan, talagang alam mo na yung lasa eh. Kung minsan talagang kakaiba, no? Mas maganda pa yung talagang nagsisimula, no? Oo, kaya tuloy lang, Pastor Clarky. Oo. Maliit sa una, pero palalaguin mo yan ng ating pong Panginoon. But anyway, mga kapatid, balik po tayo. Discernment. So we go back doon po sa point 1 and point 2 po natin. We really need the Word of God. No? Kailangan po natin yung salita po ng ating pong Panginoon. No? Ang problema po na binabangkit ko po kanina, mga kapatid, okay, yung po mga Pharisees and scribes, there was disobedience. Ayaw makinig sa ating pong Panginoon. Anong meron po sila? Misunderstanding. Ano po ang misunderstanding? Okay? Ano po ang misunderstanding? It is the failure to obtain true knowledge. Wala po silang tunay na kaalaman. Okay? Ibig sabihin, yung willingness po natin na matuto, sumunod sa sinasabi po, salita ng ating pong Panginoon, is the ability to learn the truth. Kaya ho, pag nagturo ho rito, makinig po kayong maigi. Amen. Namnamin po ninyo yung turo po ng pastor po natin. Now, alam po ninyo, magmula po even doon sa Genesis, nung natempo, itong si Eva, no? Ang diablo po, tinitingnan niya po yung mahina pong yung weak point po ng isa pong Kristiyano. Ang hinahabol po lagi ng diablo ay yung pong mga hihina para lituhin at sirain. Dito po pumapasok yung Ephesians chapter 4 verse 14. Ano po ang sabi po dyan? No, ito po ay isa po sa mga verse po ninyo sa inyo pong anniversary. Ang sabi po, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Lagi naman po ganito ang ginagawa po ng diablo eh. Now, ano po ang problema? Ito po yung scribe ng Pharisees. Meron po silang misunderstanding. Wala po sila kasi sa talagang true knowledge, mga kapatid. And there are times, ang mga Kristiyano rin, ganun din ang attitude, ayaw makinig, ayaw sumunod, hindi po lubusan natututunan kung ano po yung tamang katuruan ng ating pong Panginoon. Now, gusto ko intindihan po natin ang sinasabi po ng Ephesians 4:14. That we henceforth be no more children. Ang ginamit po na children po rito ay negative po ito. Anong ibig sabihin? If you are weak in doctrine, you are also weak in your spiritual life. Yan ang sinasabi po ng Ephesians 4:14. Kung kaya, para kang isang dahil ikaw ay mahina, no? Yung toss to and fro, you are carried about kung saan-saan ka lang dinadala ng hangin. Kunwari, ikaw ay nandun po sa laot, kung saan yung hangin, dinadala ka lang doon. Ganyan kung minsan yung Christian life. Immaturity po yung pinag-uusapan po rito. Do you get the point? Kung mahina ka, ang sinasabi ho rito sa Ephesians, kung mahina ka sa doktrina mo, talagang mahina ka sa iyong Christian life. Hindi ka talaga lalago. Okay? Weak doctrine means immature Christians. Unstable Christian. Wala pong stability. No? Kaya nga dinadala-dala eh. Now, ang application po dito, kung pag-uusapan po natin, because of this false teacher. Ang sinasabi niya ngayon, ito po mga false teacher na padala po ng diablo, naghahanap po sila ng mga mahihina pong Kristiyano. At yun po yung kanila pong niloloko. Kalain po ninyo? Kung minsan, buti kung nandito ka lagi sa loob ng church, at nandiyan si Pastor Ace, somehow, medyo meron kang sasandalan, no? Pero pag nasa labas ka, meron kang nakasalubong po na iba pong sekta. Iba po yung kanila pong doktrina. Mahina ka. Ay kakainin ka nila. Yan ang sinasabi po rito.
At mabigat to, 3 areas na kung saan po kailangan maging watchful po natin. Sleight of men. Ang isang word na kung saan po ibalapit po sa pagkagamit po rito is cheating. At ang kanyang illustration po, nung ancient time, yung pong mga nagsusugal po, talaga hong normal ho sa kanila yung magdayaan. Kalayan po ninyo, dinadaya po tayo. Sa panahon po natin, eto po yung mga fake religious leaders. Amen? Amen. Oo. Maging malalim kayo sa inyong pong doktrina. Ito po yung mga Kristiyano kung weak. No? Marami na po akong nakitang ganito. Nasagi lang ng konti, natas yung kanila pong ego, susunod na Sunday wala na. Nandun na sa ibang church. Hindi po tayo ganon. Wala akong mangyayari po dito. Amen? Dito po sa iglesia po ninyo. Tindigan ho ninyo. Ito po, pangalan po ng iglesia po ninyo. That you have really, mga kapatid, discern, you have really established yourself, you have saturated yourself with the word of the Lord. Amen. Amen? Ganun po tayo. Ano pa yung ginamit po dito, no? Yung sinabi niya po na cunning craftiness. Aba, mabigat din po ito. Yung sinasabi niya po rito, yung unprincipled, yung word na malapit na term po dito, no? Ito po yung, mga kapatid, meron po mga tao na kung saan po ay ima-manipulate kung ano po yung katotohanan. Amen? Nakita na po kayo ng ganon? Yung gusto ng tao, no? Yung Bible, pinapasunod niya doon sa gusto niya. Pinapasunod niya yung Bible doon sa kanya pong iniisip. Yan, minamanipulate po yan, no? Para madaya po tayo. Wala akong ganon. Christians sometimes are being misled by cunning craftiness. No? And we have to be very careful. Dapat establish po tayo sa doktrina po natin. At hindi lamang po yun. Ano pa yung isa? No? Ito pong sinabi po rito na deception, deceive. No? Error. Alam po ninyo ito? Ang purpose po nito, yung bang tuturuan ka ng mali para ikaw ay ilayo. Yan po yung context ho ng sinasabi po rito. The point here is of wandering or straying away from the path of truth. Ilalayo ka doon po sa totoo. No? At ano mangyayari sa'yo? Pagka ikaw ay nawala na sa katotohanan, wala ka ng tamang direksyon. It will be a life of wandering. Alam niyo wandering? No? Yung kung saan-saan na lang napupunta, naliligaw. And it will be a life of squandering. Alam niyo po squandering, no? Legal term ko minsan sa politics, marami ho yun. Ano yun? Wala. Nasisira lang yung buhay mo. Nalulustay lang kumbaga sa sa corruption. Para pag nasisira lang yung buhay mo. Akalain po ninyo, wala ka ng direksyon, wala pang laman ng buhay mo, wala pang saysay. Pag ikaw ay nawala na po sa katotohanan. Yan ang sinasabi po ng Ephesians 4:14. No? Now, lack of understanding. Gusto kong sabihin ko po ito, no? Itong lack of understanding of God's truth results in poor discernment. Hindi mo alam kung, ano ba ito? Turo ba ito ng Panginoon? O turo ito ng tao? Turo ba ito ng diablo? O ano? Causing instability. Instability, hindi stable. No? Dinadala ka lang ng hangin kung saan-saan. At napakahirap po yun. Kaya po yung mga pantas, alam yung mga pantas, ito po yung wise talaga. No? Very established po sila doon po sa katotohanan. Na makikita sa salita ng ating pong Panginoon. Yung po mga principle. Okay? Yung po mga proposition. Ito po yung mga doktrina na kung saan po ay mag-i-establish talaga sa'yo sa tamang katuruan. Amen po ba? Amen. Sabi siya na lamang pong pindot, Pastor. No? To be strong in doctrine is to be stable in our Christian life. Fulfilling the will of God. Kung ikaw ay malakas sa doktrina, tamang doktrina, no? Si Pastor Ace na lang mag-explain po sa inyo yung mga doktrina yan. No? Talang ko, very strong po siya. Doon ka magiging stable sa Christian life mo. Amen. No? At pagka yan ay strong ka rin sa doktrina mo, then mapupulpit mo yung will ng Panginoon. Point number 1 po natin yan. No?
the will of God. At pagka nagawa mo yung will ng ating pong Panginoon, alam po ninyo, ito po yung buhay na kaaya-aya talaga sa harapan po ng ating pong Panginoon. May saysay. Meron pong kahulugan. No? So again, mga kapatid, una sa lahat, willing po tayong magpaturo. Yakapin po natin yung doktrina ng Panginoon na tinuturo po. At pagkatapos po yan, no? Hindi po tayo magiging katulad po ng scribes and Pharisees. Wala po silang right judgment. No? Right judgment means tama yung doktrina mo, alam mo ang doktrina mo, at kaya mong i-apply. No? Otherwise, I say it again, kung yung doktrina po, mahina po tayo, hindi po tayo stable. Kung saan-saan po mapupunta ang isip po natin, yung paniniwala po natin, madali po tayong masira. Sayang naman. Ikaw ay nasa katotohanan na. We should be proud you are a Baptist. Amen? Amen. Meron akong kakilala nung lagi niyang sinasabi, I am proud to be a Baptist. Why? Sapagkat tayo po ay kilala na matatag po tayo sa doktrina. Amen po ba? Tayo po'y mananalangin at siguro tawagin ko na lamang po ang inyong pong pastor para po sa pananalangin po. No? Alam siya. Ito na yung Panginoon, the same naman, may ibang style lang, but ito naman the same message, ang salita. Ito naman yung Panginoon, paglaban ng doktrina ko na alamin. Kapag nalaman namin, ito galing sa inyo, hindi yung naiiyak. Hindi pa namin masyadong gamay Panginoon. Doktrina pwedeng aralin. Kapag naintindihan namin, galing ito sa inyo. We can be confident in our Panginoon, I can proclaim sa bawat mga tao Panginoon. Ganito sa aming sarili Panginoon, i-apply. Kaya salamat po Lord sa inyong katuwanan naman lahat ka na yung nagkakagputan po Lord buo kami doon sa inyong salita, Old Testament, New Testament. I pray na mga especially mga bagong Panginoon maging pagpasalamat kayo at yung napunta sa mga Baptist Church Panginoon. Ito po hindi nag-enjoy po po yung heritage Panginoon na tapat sa salita. Pinasa hanggang sa panahon ngayon, yung mga kasa po nila na hindi tatapatin ko nila, malaman natin ang pinatuloy at malaman natin kung gano'n sa inyo panahon sa inyo. So, like kong galas ng day, mga salamat sa mga speaker ng pasigin, pastoray ng Panginoon, sa mga buhay Panginoon, at pagkakaroon, testimony Panginoon, at ministry, dito lang Panginoon, we're willing to share wisdom Panginoon, experiences Panginoon. So, ito palagi po rin sila, isawa, pamilya Panginoon, pamilya ng church family mo, nag-ahal yung family ito. So, ito rin Lord na may open that is which will Panginoon sa also that Lord ito na ito yung siya. So, dito Lord, palagi ng bawat isa din ang kuha namin. We pray also for the fellowship that will be next focus for now. Pagkaya pa rin ang kasabihin ko Lord. Kaya muli natin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, natin nasasabihin na masarap. Masarapan po ito. Amen? Ito na, nakakamay po na ng pagkaya. Nagsasabihin na, so medyo na ano po yung pangalan natin sa mga ko yan. Explain ko lang po, baka hindi pa ba kayo? Ano nangyari? Ha? Change costume ka po. Change costume pa lang. So, ilang paliwanag. Dito mga ito may costume kasi. Yung pangalan po natin, explain ko rin po na sabi natin. Pero, tama naman po yun. As members, tayo mag-discern dapat. Pero actually, ang original po yan sa Hebrews 4:12, sabi nga po doon. Ang subject po doon is yung Word of God. Ang sabi doon, that the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrow, as a discerner of the thoughts and intents of the heart. So actually, yung salita ng Diyos po yung nag-discern. Yung tama, hindi nyo kasi nga tayo dapat discern.
Samtala, concern tayo ngayon, concern natin ibang bagay. Amen. So, yun po yung history niyan. Yun. Kaya, ayun. Pero ano yung sasabihin, so yan, si Pastor Ray, salamat po dyan. Amen. Sabihin ko po sa inyo dahil yung family po talaga, blessing po na atin. Actually, umaten lang po ako nung si Pastor Ray. July po kayo pareho, no? Kaya umaten lang ako, hindi ako masyadong nag-a-attend, hindi ako masyadong nag-invite. Kasi nga, hindi naman sana, kaya umaten ako kayo ng tutukan nga po sa ating alahala. Yan, naging pagpapala sa akin. Doon ko lang naisip naman. Pastor Ray, pwede po ba kaya? Ang bilis naman, salamat po, no? So, natuto tayo, ano yung dahil din pa nakikinig ba? Mabait po yung ating mga ano. Si Pastor Ray, mabait na, talino na. Pwede po lang dito yung ano lang sinasabi dito. Kaya pinagpala po kayo lahat sa talaga. At marami namang bakit sinasabi ni Pastor Ray. Iba-iba na rin po ang direksyon, lalo pag yumayaman. Dahil sinasabi naman sa inyo ito eh. Sinasabi ko yung Pastor Ray. So, palad po kayo. Amen. At sasabihin, naghahanap po kayo ng mga kaibigan. Tayo, okay naman tayo. Pero mamaya. Ayan po yung mga pwede natin maging kaibigan din. Ayan, at sa Facebook yung mga mabait po yun. Amen? Amen. Ano ko sasabihin? Saan mo ako nakikita mas ng kahit saan? Kabahan ako dun. Pero yes po, gusto ko sabihin, pagdating ko sa Facebook kasi, tama po yun, kasi nga po, na-realize ko po is bandang, I think, 2019, no? So isang taon na po yung church. Hindi ako mahilig mag-Facebook, pero yung mga kaibigan ko, may mga nag-share kasi sa Facebook, feeling ko effective siya eh. I mean, anong gagawin natin kung yung kasinungalingan talaga nagpupupagin? Talagang floods of, diba yung mga, lalo pag naka-live ba tayo ngayon? Naka-live ba tayo? Yung Catholic, pag nag-live yun, ang dami nag-share doon ng coins, stars. Tapos amen ng amen, puro kasinungalingan yun. Kaya po, napagaya din ako sa mga nag-post. Nga, ano kung may magalit sa'yo? Sino ka ba? Diba? At least may boses doon na kaya nga medyo iniiwasan ko yung mga office mate ko. Pero friend nila ako, sorry. Anyway, yung pang kwento doon. So anyway, ano ba? Ayun, salamat nga. Nakahamon tayo kay Memory Verse. Marami pa tayo sa Thursday po. Tuloy po natin yan. Amen? Amen. Nakalisot yung iba, no? So, kabisado ko na sa amin. Okay. So, kasama ako si Pastor. Yung challenge na yun. Anyway, ano ba? Okay na yun. Change costume na. Sige, let's go. Nakakilig din yung Pastor rito ng live. Okay. Ano to? Ito ba? Baka na yung bread, ha? Ito pala.